Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sigrid Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is the special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos updated kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin angel spirit. Please give me information po. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga hagilap? So there's a Five of Pentacles in reverse. So something else, recovery for financial loss. Na maaaring makaka-recover ka na sa mga pinagdaanan mo pagdating sa finances, nagipit ka man, maaaring makakabangon ka na, no? May mga bayarin ka man, unti-unti ka na makakaraos at makakabangon. And there's a Three of Swords. So there's a lot of heartbreak, pain, disappointment, no? Na maaaring napagdaanan mo, naranasan mo, and this something, the Ace of Pentacles, but there's something, a big shot, a big money coming for you. No? Pagkatapos mo ng paghihirap, no, pagkatapos mo lahat ng mga sakit, lahat ng mga bagay na pinagdaan mo pagdating sa finances, na-reject ka, na-disappoint ka, no, na-betray ka, and of course, naloko ka, but definitely there's a big shot coming in for you. May mas malaking oportunidad na papasok sa'yo na magdadala sa'yo ng bagong simula. What is additional messages with an angel spirit? Represent with an Page of Cups by intuitions, no? Bibigyan ka ng mas matalas na intuition at mas maliwanag na kaisipan kung paano mo may isa sa katuparan kung ano man yung mga bagay hangarin mo sa buhay. No? Bibigyan ka ng something ambitions or something a bigger picture para makita mo, no, ano yung magiging possibilities or yung magiging outcome ng mga decision, and of course, ng gagawin mo action pagdating sa finances. So let's see additional messages. And there's a Justice card, no? At mayroon ditong balance at magkakaroon ka ng hustisya pagdating sa finances, no? Ibig sabihin dito, magiging masagar at magiging maganda na pamumuhay mo dito kung nakaranas ka ng mga kagipitan, no? At mga disappointment pagdating sa finances. Naipit, then of course, naloko, and don't you worry, there's something consequences. The hard work is paying off. Na makukuha mo yung hustisya at magandang karma pagdating sa'yo. What is additional messages? And there's the King of Cups. There's a devoted for the person, no? May taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. Or either there's an ancestor guides na tumutulong sa'yo, no? At gumagabay sa'yo at pumuprotekta sa'yo. And there's a Five of Pentacles in reverse, represented with a Knight of Wands. No, napakalapit mo na for success. Ibig sabihin dito, magtiyaga ka sa ginagawa mo, huwag kang matakot na sumubok, huwag kang matakot na lumaban, huwag kang matakot na magpursige sa ginagawa mo. Kailangan magtiyaga ka, magpasalamat ka sa lahat na nangyayari. Let's see what is the Three of Swords. There's the Sun card. No, yung pain na yan, yung mga struggles na yan, yung challenges na yan, it's a part of your journey, no? Lahat ng mga bagay na yan, daan yan patungo sa mas magandang kinabukasan at kumbaga mas marirealize mo lahat ng kabiguan mo sa buhay na hindi na maulit muli, no? Magkakaroon ka ng mas malinaw na kaisipan kung paano gagawin mo, kung paano mo ilalayo sarili mo sa mga ganong ulit na scenario, no? Kumbaga nagkaroon ka ng unlock knowledge na umiwas sa mga ganong bagay pagdating sa finances, kung naloko ka, no, madadala ka na, kung
nangutang ka, nabaong ka sa utang at nasanay ka din dun sa pangungutang, ngayon nagkaroon ka na ng mental clarity na hindi dapat ganun yung way mo, and of course yung sistema mo para lang makabangon, makaraos, hindi ganon, no? Kailangan mong mag-ipon, magtipid, no? At isave, no? Yung mga perang meron ka at iwasan mo yung luho at bisyo, yung mga bagay na hindi makakabuti for your growth and expansion. Let's see what is the Ace of Pentacles. The Ace of Pentacles represented with the Seven of Pentacles. I told you so. This is something harvest moment. No, a fruit of labor. Ito yung mga bagay na pinaghirapan mo. Ito na maaring mata mo muna. No, may tinatawag natin, kung may sinuksok, may mauhugot. No, kaya kailangan mag-ipon, magtipid, mag-imbak. No, nang sa ganun, pag dumating tayo sa part na kagipitan, meron tayong uhugutin. There is a Page of Cups to represent what? The Page of Cups represent with the word card. Now, there's something in trouble and there's something success na magtatagumpay ka sa lahat ng iisipin mo, sa lahat ng plano mo. No? Basta makinig ka with your inner voice dahil hindi ka niyan ililigaw. No? And this is something, a victory is yours, accomplishment, and a happiness. What is the Justice card? There's a Knight of Wands. No? Maging mahinahon ka, huwag kang padalos-dalos, no? Huwag mo nga kayaan na magkamali ka ulit, no? Matuto ka na sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa mo dahil naging padalos-dalos ka, nagmadali ka. Ngayon maging kalmado ka at mag-relax ka, no? Huwag kang padadala sa tensyon. And of course, sinasabi sa'yo dito, maging mahinahon sa bawat desisyon. And there's the King of Cups, represent with Seven of Wands, no? May taong pumuprotect at gumagabay sa dito. There's a Seven of Wands by protections, or either kailangan mo protection ng yung sarili mo, no, laban sa mga taong minsan nang nakapanakit sa'yo, minsan ka nang niloko, minsan ka nang tinraidor. And because there's a King of Cups for devoted sa 40 person na puprotekta sa'yo, no, at gagabay sa'yo. What is the Five of Pentacles? Because the Knight of Wands represent, guys, with the Magician. So this is something, guys, with a manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na mamamanifest. May mga bagay na unti-unti mo na may sa katuparan. May mga bagay na unti-unti mo nang mahahawakan. No, makakamit mo talaga ang tunay na tagumpay. Nakita mo na kung paano niya abutin, no, yung bagay na gusto niya makuha. No? And there's an infinite na maaring nakikita niya na walang hanggang kasaganahan na maaaring makamit niya. And this is something, the Three of Swords, and it was the Sun card, represent with Hierophant for a lesson learned, no? Ito na, kumbaga bubuksan na yung kaisipan mo na matuto sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo, sa lahat ng sakit, sa lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihirap, unti-unti mo nang masisilayan, no? Ano ba talagang tunay na nilalaman ng kwento mo, no? Lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. No, parang i-break mo yung cycle na to, i-break mo tong chain na to, na hindi muling mangyari ulit. What is the Ace of Pentacles? Because the Seven of Pentacles represent, guys, with the Ten of Swords. No, some of you just being aware, no, yung mga investment, no, mag-ingat po kayo dyan. No, baka ipon ka ng ipon, at the end of the time, wala ka palang makukuha, no, nag-invest ka, then at the same time, pagkukunin mo na, wala ka nang makukuha. Mag-ingat po kayo. There's a Ten of Swords with a sabotage. No? Mag-ipon kayo sa sarili nyo. Then of course, magbuo kayo ng plano kung paano nyo papalalaguin yan. No? Mag-isip kayo kung paano nyo dadagdagan ng resource of income nyo. Huwag kayo nagtitiwala sa ibang tao. There's a Ten of Swords with a sabotage talaga. No? May sasabotahe at masisira ng yung mga pinaghirapan. There is a Page of Cups, because the word card. The Page of Cups represent the word card. There is a temperance, no? And there's something a perfect timing, and there's something a patient. Kailangan mo habaan na pasensya mo, no? There's a desire into reality, but you need to pursue it. No, kailangan mong paghirapan yan. No, kailangan mong magbuo ng plano para may sa katuparan yan. Wala naman nagplano tapos makukuha mo kagad. Siyempre, kailangan mo munang paghirapan at pag-isipang mabuti, no? Kung paano mo matutupad yan. And there's a Justice card, because the Knight of Wands, represented with the King of Pentacles.
that brings security, no? Magkakaroon ka ng seguridad pagdating sa lahat ng bagay dahil natatakot ka na muling masaktan at mabigo, no? At maaaring makuha mo yung justisya dahil naging maingat ka at naging mabusisi ka sa bawat eksenang tatahakin mo. And there's the King of Cups, because the Seven of Wands represent, guys, what? Represent with the Ten of Cups, with the happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka dito at the end of the time. No, magdadala sa'yo ng protection to, magdadala sa'yo ng security to, magdadala sa'yo ng happiness to. Kaya kailangan maging handa ka, no? At magkakaroon ka ng magandang eksena dito. Let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome is the Five of Cups, sorry. No, there's an acceptance for disappointment. No, unti-unti mo na matatanggap yung mga kabiguan, yung mga bagay na hindi mo nakuha, hindi mo na pagtagumpayan, no? Ngayon nagkakaroon ka na ng acceptance sa lahat ng bagay. Hindi ka natatakot sumubok ulit, no? Kumbaga, ngayon handa ka ng matuto, and of course, there's an action with a movement, kikilos ka, nagagalaw ka na, hindi. Dati kasi kapag na-disappoint ka, parang nawawalan ka ng kumpiyansa ulit na lumaban. Ngayon, natuto ka na, no? Kapag nabigo ka, laban ulit, at least hindi na mauulit yung ganong scenario. And there's a Four of Cups, see? There's a Four of Cups represent the re-evaluations and analyzations. Ngayon, pinag-iisipan mo mabuti yung bawat action and decision na gagawin mo. Now, mas mauta ka na this time. So, let's see one more card to clarify for the outcome. And there's an Eight of Wands. Now, there's a past communication and past movement. Bibilis ang takbo ng eksena at ng sitwasyon mo. Some of you makakapag-travel talaga. So, let's see what is additional messages for finances and career. For finances and career, represent what? Represent with the Three of Cups. There's a lot of celebration coming in for you at makakaranas ka ng tuloy-tuloy na celebration, and the Ace of Swords, something a breakthrough. No, talaga magtatagumpay ka, mag-ingat ka lang sa mga taong kakausapin mo, huwag ka nag-share ng information na may kinalaman about sa finances mo, and there's a Five of Swords kasi magkakaroon ng self-sabotage dito. No, dahil para masusulot ka, maagawang ka, kaya kailangan maging private ka o low-key pagdating sa finances. No? So, let's see. About naman tayo sa love life. Anong chika sa'yo ng ating mga gabay? And there's a Hermit card, spiritual enlightenment. May mga bagay na magliliwanag sa'yo about sa spirituality. No? Tutuklasin at malalaman mo kung ano yung mga bagay na kinakatakutan mo pagdating sa buhay pag-ibig. No? The Hermit card, something spiritual journey. No? Ibig sabihin, nasa soul connection kayo na person mo na kailangan mo kumawala sa comfort zone mo. And there's a Knight of Wands, the King of Wands, something a vision. Na unti-unti mo na makikita yung mangyayari sa inyo in the near future ng person mo. And there's a Lovers, no? Magkakaroon ka talaga ng higher level of commitment. Maring ikakasal ka, magkakajowa ka, or ipapasok ka sa isang relasyon, no? Na maaaring magbubuo kayo ng mga plano at pangarap. Let's see. About additional messages about sa health. Sa health mo, there's the Kingman, no? You're feeling stuck, you're feeling hang, you're feeling lutang, no? Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, no? And of course, sinasabi dito, there's the Eight of Cups, something cleansing. Na-sense ko dito na kailangan mo mag-cleansing. There's a full of negativities. Marami kang negativities, marami kang toxicities dyan sa paligid mo, kaya na-attract mo lahat ng mga negative. Kaya, ang daming blockages. No? Ang daming blockages na nakapasok sa'yo. And there's a Three of Wands. No? Kaya naghihintay ka na resulta, but definitely naghihintay ka na resulta, nagkakaroon ng delays and cancellation sa lahat ng transaction. One more card, please, to clarify. And there's a Four of Wands, may celebration. Don't you worry, pero magiging masaya at magiging maligaya ka rin dito. Now, kailangan nyo dito ng mga fruit and vegetable at the same time herbal. Now, meron ako nakitang bulaklak dito na nakakapagpagaling na kailangan nyo rin for your health. No? So, let's see what is additional messages dito. Pagdating naman tayo sa outcome for all areas of your life. No? Sa lahat ng aspeto, tingnan natin kung ano yung pinaka-messages sa'yo. And there's an Empress card, something a rebirth. No, magkakaroon ka ng second chances, second opportunities, and new beginning, and blessing coming in for you. And there's the High Priestess,
for something unexpected moment that brings you to a pentacle with a balance. Magkakaroon ka ng, kumbaga, hindi mo akalaing makakamit mo, no, ang balanse at kontroladong sitwasyon. And there's a two of with a partnership. No, ang kaugnay dito ang iyong person na maaaring may combination with the love life and career. So kaya maganda ka dahil bubulabugin talaga to, no, ang iyong kaganapan sa buhay mo. So maraming salamat. This is a part 1. No, this is a part 1 of our special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Capricorn. So Capri, maraming salamat for this wonderful reading. Kung gusto niyo pa manood ng part 2, i-upload natin, no? At of course, doon niyo malalaman lahat ng messages with the clarification, with the love situations, with the hidden future, kung ano yung mga bagay na nakatago sa nakaraan, ano kasi nakatago sa kapalaran nyo, sa mangyayari sa hinaharap, no? And there's something, the yes or no question na pick a card. No, meron tayong pick a card doon na malalaman mo kung ano yung magiging sagot sa katanungan nyo. Pwede kayong mag-question sa isip nyo and pipili kayo ng 1, 2, 3 kung ano yung gusto nyong kasagutan sa katanungan nyo. And there's the path of the light na magsisilbing liwanag sa lahat ng katanungan nyo sa buhay nyo. And of course, there's a shadow works na magbibigay ng motivations, lahat ng mga bagay na magdadala sa iyo ng bagong eksena. And there's something as soul connections na maaaring dito ibabahagi kung ano ba talagang connection yung dalawa sa isa't isa. No? Kung ano ba talaga ang eksena nyo, kung bakit kayo nagtagpo at bakit kayo nagkita. And there's an angel's messages, no? And there's a lot of advices, no? Kaya kailangan subaybayan nyo. Kung hindi nyo malalaman ng totoong kaganapan dito. So maraming salamat. See you on the part 2 for special gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.